Epep, magandang araw no? At welcome na naman dito sa ating channel, Paul Computer. So okay no, yung maganda na naman yung topic natin yon. Kasi dito sa video na ginawa ko, ibabahagi ko rin sa inyo no, yung paraan ko kung paano kami nagtitipid dito sa bahay. Okay, so yung mga ginawa kong video dito lang sa aming mga lugar sa aming bahay. So pagpasensyahan nyo na lang no, kasi maliit lang kasi yung bahay namin, may kaunting mga sira-sira. Pero importante yung yung ibabahagi ko no, para makatulong din sa inyo kung paano magtipid. Syempre no, pag sinabi mong pagtitipid, ibig sabihin yan, yung mga sinasaksak natin sa kuryente, di ba? Mga appliances, gadget. Pero dito sa ginawa kong video, ito yung pinaka-importante sa lahat. Kasi bago ko ituro sa inyo kung paano makatipid no, sa mga appliances na ginagamit natin, ay unahin muna natin yung ugali. Kasi importante yan yung ugaling pagtitipid. So ito, i-continue natin yung video. Kasi meron akong dito inihanda na isang verse sa Bible. Kasi alam nyo, utos ito sa ating mga magulang. Pause muna natin. Yan, nakita nyo? Proverbs yan verse yan sa Bible. Proverbs 22 verse 6. Yan, utos ng Diyos sa mga magulang. Na una nating turuan yung ating mga anak. Diba? Turuan natin sila ng mga mabuting gawain. Para lumaki sila na may takot sa Diyos, no? Na may takot sila na gumawa ng masama. So, yung pagtitipid, isang gawain yan na mabuti Diba? Kasi kapag nag-aaksaya ka, diba, hindi mabuting gawain yung pag-aaksaya. Diba? Continue natin yung video. Ang tanong, bakit mahalaga no, na tinuturo natin ito no, sa ating mga anak? Yung ganitong gawain na pagtitipid. So ganito yan. Mahirap kasi kapag ikaw lang yung nagtitipid. Tapos yung member ng family ninyo ay hindi nagtitipid. Walang kwenta yon. Hindi pa rin kayo makakatipid sa inyong bahay kung ikaw lang mag-isa ang nagtitipid. So yan yung ibig kong sabihin kung bakit inuna ko yung ugali na pagtitipid. Napaka-importante kasi yan kapag ka naitinuro mo na sa iyong mga kapatid, kung ikaw ay isang kuya, no, ate, siyempre tuturuan ka ng magulang mo sa pagtitipid. So ituro mo din sa nakababata mong kapatid. So kapag lahat kayo sa inyong bahay ay nagtitipid, edi mas effective. So makakatipid talaga kayo sa kuryente kung lahat ng member ng family ay merong kooperasyon. So tuloy na natin no, yung video. So dito sa ginawa kong video, syempre inuna ko yan tuturo ko naman dito sa inyo kung paano kami nagtitipid sa mga gamit mga ginagamit namin dito, tulad ng computer, sa mga ilaw, ganyan, electric fan, syempre mga gamit na. So ayan, yan yung susunod. So punta tayo sa computer no. Ano ba tayo makatitipid kapag gamit natin yung ating computer? Tuloy natin yung video. Ayan, alam nyo, meron din sa nagtatanong sa atin kung nakakatipid ba sila kapag nag-turn off sila ng computer no, pero nakaiwan lang na naka-turn on lang yung AVR. Ayan, pause muna natin. So alam niyo, importante sa AVR i-switch off talaga ninyo. Kasi kapag umiilaw yung
power indicator niya, kumakain talaga yan ng kuryente. Okay? Ngayon, meron nagsasabi sa akin na okay lang ba na na hindi na lang i-unplug, no? So, siyempre, okay lang yun. Huwag na ninyo i-unplug. Switch off lang ninyo yung sa power niya. So, okay lang yun. Naka-plug lang. Importante lang kapag hindi ninyo na ginagamit yung inyong computer, ay naka-switch off siya. Okay? Dapat naka-turn na hindi umiilaw yung power indicator niya. Okay? So, ganun lang. O, tuloy tayo sa next na gamit. Yan o, dapat naka-turn off talaga. Ito yung na computer. O, ayan, sa paggamit naman ng electric fan. O, nakita niyo meron siyang pinipindot dun sa likuran ng electric fan. Siyempre, kapag i-share ninyo, hanggat maaari, isang electric fan lang. O, yan, umiikot siya. Edi lahat, nakakakuan. Diba, no need ka na mag-pandar ulit ng another na electric fan. At siyempre, kapag hindi mo na ginagamit, i-turn off mo. O, katulad din ng mga ilaw. Yan. Kailangan turuan mo sila na patayin yung ilaw kapag hindi ginagamit. So, dapat ikaw yung role model para sundin ka. Punta tayo sa next. So, ayan pala. Nakita niyo. Hindi makita, nasa likuran ko. Ayun. Pasensya na kayo kasi yung solar panel, nilagay ko lang dun sa ilalim ng plastic roofing namin kasi mahirap kasi sa namin dito yung nilagyan ko kasi ng solar yung CR namin eh. Kaya masyadong maiksi yung wire, so dyan ko na lang nilagay. Pero ililipat ko yan kasi yung mga solar panel dapat nasa bubungan talaga yan. So temporary lang naman yan. Okay? So isa sa nakakatipid ay para hindi na kayo kailangan pa na magbukas ng ilaw. So ayan, plastic roofing. Para kung daytime, edi maliwanag siya. Diba? So maraming option para makatipid Tapos meron akong nilagay na dyan. Ayan, nakita ninyo. Solar, may ilaw. Pinailaw ko lang yung nakita niyo nagbi-blinking kasi nagre-recharge yan yan. So kung daytime talagang hinahayaan ko na mag-recharge yan kasi pang emergency yan kung gabi kapag bigla ang nag-brown out dito sa amin yan. Kapag nagka-tsempo ako, ilipat ko yan yung solar panel. Yan yung ilaw na yan, tuwing dumilim na, automatic na umiilaw yan. So yung product link, lalagay ko lang ito sa kung gusto ninyong bilhin din. O ganun lang yung wiring niya. Tapos ito, yan. Nakita niyo yung TV? Yan, yung LED TV. Yan, importante din yan Nakita niyo yung niya, yung power indicator niya, yung kulay pula. Ayan. Kasi kapag turn off natin yung TV natin via remote, akala na natin naka-turn off na yung TV, pero hindi pa kumakain ng kuryente yan. Kailangan i-switch off talaga or i-unplug talaga yung Pero alam nyo, meron akong ginagamit dyan na adapter. Kaya nasabi ko na ito dun sa previous na ginawa kong video. Ililiikuan ko dito sa mga card sa taas, related video. Okay? Yan, papakita ko yan dyan. Kumakain pa rin ng kuryente yan hanggat merong umiilaw. Yan, tingnan niyo yung ginagawa ko. Yan, meron akong ayun yan, pindot lang. Yan, pinindot ko para makuan siya, ma-power off. Ayan, hindi na siya kasi may yan may power on delay. Kaya hindi agad-agad na namamatay yung red light niya. Nakita niyo? Yan, maya-maya mawawala na yan. Yun. Okay, so yung meron tayong mga appliances sa bahay na kapag binunot mo, hindi agad na namamatay.
O, punta naman tayo sa kuan sa mga rice cooker. Yan, alam nyo yung mga rice cooker, heater ng kuan, pare-pareho lang yan, malalakas sa kuryente yan. Okay, hanggat maaari, kung pwede kayong gumamit sa mga gas stove, yun na lang yung kuan ninyo. Or kahoy, di ba? Mas makakatipid kayo dun. Pero kasi alam niyo, ginagamit namin yan, meron kami niyan, ginagamit namin yan tuwing emergency lang. Kapag bigla ang nagkuan, naubos yung aming gas stove. Yung pagkuan mo ng gas stove, wala nang gas. So that's the time na ginagamit namin yung rice cooker namin. Pero hanggat wala pang pambili. Kasi mahal na ngayon ng kuan eh. Ano ginagamit namin dito? Gasol, sulin. Nasa kuan na eh, mga 1,000 na, sobra. May kamahalan na. So hindi kami agad-agad na nakakabili. Kaya hanggat wala pa, yan yung pang-emergency ko namin. Yung rice cooker para meron lang bigas na may isaing. No? So dapat ganun. Tuloy natin yung video. Yan, sabi kong ganun. Kamay ko, ganun. Yan yung mga initan. Yan yung mga halimbawa ng mga heater malalakas sa kuryente yan. So hanggat maaari, kung kuan kahoy, di kahoy na lang para maka-save kayo. Yan, isa pa yan, na magastos sa kuryente kapag yung panay na binubuksan yung pinto ng ref. Yan, yung maya-maya binubuksan. Yung isang titingnan niyo, post muna natin. Yung kuan niya, yung magnetic na rubber niya. Nakita niyo? Yan, ituloy muna natin yung video. Yan, sa edges, yan. Yung rubberized na kuan. Kailangan tingnan niyo na kuan siya, hindi na kailangan nakaipit, hindi makalabas yung lamig. Ayan, no. Sa pakiramdaman niyo sa kamay niyo. Kasi kapag merong leak yan, no, merong leak na nakakalabas yung lamig galing sa loob ng ref, isa rin yan na nakaka-aksay sa kuryente. Magastos sa kuryente kapag ganyan. So far, yung refrigerator namin, kahit napakaluma na, no, ilang taon na rin namin na ginagamit, kahit paano ay pinost ko muna, no, kahit paano ay okay pa naman siya, hindi siya naglilik. Tuloy natin. Pasensya na po kayo sa bahay namin, masyadong maliit. Tapos ayan, yan yung namin, ayan, sa CR. Dami ng sira. So meron akong nilagay na solar dyan. Ayan. Nagbiblink siya. Ibig sabihin nagre-recharge. So kung araw, pinapailaw namin yan. Kapag pinailaw yung solar tapos hindi na umiilaw, hinahayaan naman namin na mag-charge. Tapos yung bulb na yung ginagamit namin. Yan, pag-usapan natin yan, kasi napapanood ko rin yan. Post muna natin. Totoo ba na nakakatulong yan? Yan, tingnan niyo, yung kable, ng kuryente ay binalutan ng aluminum foil. Pagkatapos ng aluminum foil ay binalutan ng electrical tape. Yan, tingnan niyo, ayan. Post muna natin. So nakakatulong ba yan, na nakakatulong ba na maka-save tayo ng kuryente dyan? Kasi ganito yan, yung nakikita ko kasi sa video, yung tool na ginagamit nila para ma-prove na nakaka-save daw sa kuryente, multimeter. Tapos lang yung mga bill nila, yung previous bill nila, tsaka yung latest. So alam nyo, para sa akin kulang. So dapat ganito na lang, dapat meron kayong merong tawag dito, scientific evidence kapag gumagawa tayo ng video. Okay? Para mapatunayan talaga na totoo yung ating sinasabi. So siya nga pala, syempre nirerespeto natin yung mga kasi syempre bawat isa naman sa atin ay merong kanya-kanyang di ba? Nag-e-experiment tayo, naghanap tayo ng paraan para kung paano tayo makatipid sa kuryente.
Pero yung sa akin lang ay sana kuan. Kasi para sa akin kulang siya eh. Kulang. So wala siyang kuan. So sana man lang ay isinama ninyo yung electric meter, 'di ba? Or yung mga submeter, no? Sa mga ganyang video para at least mapatunayan natin na totoo. 'Di ba? Kasi kapag nakakatipid sa kuryente, dapat babagal yung ikot niya eh. Hindi malakas. So magandang halimbawa diyan yung gamitin natin yung mga malalakas talaga sa kuryente, yung mga electric iron, mga 1000 watts 'yan eh. Kung hindi naman ay yung mga heater o rice cooker. Kasi malakas talaga yung ikot. Tuloy natin. Ayan oh. Tingnan niyo kuan. So iniisip ko paano ba tayo makakatipid diyan? Kasi yung sabi ay parang merong daw siyang funnel na pinifilter niya yung init. No? Tawag dito sa amin imbudo, no? Na pinifilter niya yung heat, yung energy para walang maka-escape. Ganun, para makatipid sa kuryente. Yung pagkakaalam ko kasi sa mga electrical, mga wire, no? Kasi sa wire nila binabalot yan yung aluminum foil tsaka electrical tape. Yung alam ko sa mga wiring, kapag halimbawa yung mga 1000 watts, ampere kasi yan eh. Malakas yan. Pag sinabi mong ampere, yan yung lakas ng voltage na dumadaloy, current na dumadaloy sa isang wire. Halimbawa, hindi pwede na gumamit ka lang na yung maliit na wire. Kapag ganyan kalaki, 1000 watts. So ibig sabihin, kapag gumagamit kayo ng mga rice cooker, dapat yung mga flat cord na gagamitin nyo nasa mga number 16. Makakapal na, malalaki. Bakit? Hindi kayo pwede gumamit ng mga wire na mas pa doon, maliit. Kasi kapag number 16, di ba? The more na maliit yung number, mas malaki yung wire. So hindi kayo pwede gumamit ng mga number 20, number 22. Ganyan. Kasi masyadong maliit yan. Kapag gumamit kayo ng mga ganyang wire, sa mga electric iron kasi 1000 watts yan. 1000 watts, mataas yan. Pwedeng, pagka ginamit niyo yung maliliit na wire dyan, as power cord, sa mga rice cooker, ang mangyayari ay iinit yung wire. Yan ang pagkakaalam ko kapag matataas yung wattage, kailangan yung tamang wiring din yung gagamitin ninyo. Kaya sabi ko nga, kapag sa wall ng inyong bahay, yung electrical system ng inyong bahay, dapat makakapal na wire yung gamitin nyo, yung mga PDX or mga stranded TW. Kasi delikado pagmumula ng sunog talaga kapag mali yung mga wiring na ginagamit ninyo. So hindi ko maintindihan. Kulang kasi, kulang. Merong kulang. Walang electric meter para mapatunayan. Tuloy natin. Ayan, tingnan ninyo Yan yung ibig kong sabihin ng scientific evidence. Play natin, Nakita ninyo? Ipa-plug niya yung energy saver. Energy saver kasi yan yan. Oops, yung bumagal. Yan. Yung ginagamit na dyan ay heater. Plug ulit. Ayun, bumagal. Pause natin. Yan. So ganyan dapat. Hindi yung yung electric na yung nakikita ko, yung tool na ginagamit, yung multimeter at saka yung bill, Kasi yung ginagamit talaga kasi yung pinaka-ultimate talaga para malaman natin na effective siya, na nakakatipid sa kuryente, yung electric meter kapag kinabit na ninyo yung plug. Doon sa inyong kapag yung nirap natin ng aluminum foil tsaka electrical tape. So alam nyo, energy saver yan, dapat yung attitude, kasi likas naman tayo ng mga mga scientists, di ba? Kasi tayo
Nag-experiment tayo, no? Gumagawa tayo ng mga bagay kung anong mga paraan na makakatipid tayo sa kuryente, di ba? So isa na yan, no? So dapat meron tayong ugali na hindi tayo maniniwala agad-agad hanggat hindi natin na napapatunayan sa ating sarili. Yan, scientific attitude. Tuloy natin yung video. Malapit nang matapos eh. So actually pala bumili ako niyan. Ayan o. Yan. Yan siya. Bumili ako niyan. Ayan o. At bumaba talaga yung bill namin sa kuryente. No, hindi ko na kailangan na ipakita sa inyo yung bill namin. Kasi enough na yon para sa akin. Yung video na yon para mapaniwala. Hindi ako binayaran para mag-promote ng product na yan. Okay? Kusa ko lang ito na bali tulong ko lang baka sakaling gusto lang ninyo bumili. No? Nasa sa inyo pa rin kung naniniwala kayo or hindi. Okay? Yan. Pause muna natin. Baka mag-block out yung screen kasi nasa dulo na tayo ng ginawa kong video. Okay, no? Okay. So dito nagtatapos, no? Yung ginawa nating video. Paki-like naman kung nagustuhan mo or i-share mo sa mga kaibigan mo para makatulong din tayo dyan, ano? Tapos i-click mo yung subscribe button. Okay? At i-hit yung notification bell para tuwing meron tayong bagong video ay nakuha ka dyan, napapaalam ka dyan. Okay? Hanggang sa susunod naman. Bye-bye.